Live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radio Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Batanasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38, Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition! And now, here's your anchorman, Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Good morning. Mabuhay Pilipinas! Mga kabandera, umaga po ngayon ng Lunes, ikadalawa sa buwan ng Nobyembre, taong 2020. Lahat tayong tulog. Holiday din ho ngayon, mga kaibigan. Siyempre, live po tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, mula sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Bataraza. Dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan, live po tayo, Bandera News TV sa Channel 40. At syempre sa bayan din po tayo napapakinggan sa 88.7, mga kabandera. Sa atin hong mga official Facebook page, live din po tayo. Yung mga mahihilig sa social media, yung mga walang radyo pero may cellphone, mapapanood ho ninyo kami ng live sa amin hong Bandera News TV Philippines Facebook account, mga kaibigan, o Facebook page. Meron na huyang 238,253 followers. Meron na rin ho tayong 440,332 followers sa Radio Bandera Philippines. Siyempre, yung mga mahihilig din ho sa YouTube, mga nagbababad sa YouTube, makaka-update ho kayo ng mga balita natin. Radio Bandera Philippines YouTube channel, mga kaibigan. Yung mga balita ho natin ng umaga, uploaded pagdating ng tanghali. Yung mga programa natin ng tanghali, uploaded ho sa hapon. At yung programa natin ng hapon, uploaded na po yan pagdating ho ng gabi. Sa ngalan pa rin, siyempre, ng ating mga kasamahan dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera, sa bahaging technical, radyo at telebisyon, nandyan si Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Kendall Seal. At siyempre po, sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain at station manager Louie La Rosa. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson. Mga kaibigan, update muna natin yung bagyong Rolly. Kagabi talagang bumabayo. Eto ho, matapos ang mahigit 15 oras na pagtawid sa kalupaan ng Southern Luzon, nasa bahagi na ngayon ng West Philippine Sea ang sentro ng typhoon. Typhoon na si Rolly o si Goni, yung kanyang international name. At inaasahang patuloy ng kikilos papalayo ng bansa at posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi.
o Martes na ng umaga. Bahagya pa itong humina at taglay na malamang mga kabandera yung hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 170 kilometers per hour. At inaasahang kikilos pa rin ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito, paalala ha, bagamat nasa West Philippines na ang sentro ng bagyo, ay inaasahan pa rin ang mga minsanang mga pag-ulan at pagbugso ng hangin ngayon. Kagabi, dito ho sa Calabarzon, kasama na yung Metro Manila, Central Luzon at sa Mindoro. Dahil ho yan sa sirkulasyon ng bagyo. Ito ho ay galing sa Philippine Weather System. Pacific Storm Update, mga kaibigan. Habang patuloy na kumikilos naman papalayo ng bansa ang bagyong Rolly, patuloy namang nabubuo ang makapal na kalupaan sa sirkulasyon ng bagyong Shoni. Talaga naman, oo. Hindi pa nakakalayo, nandun na si Shoni. Na indikasyon ng paglakas nito na inaasahang aabot rin sa typhoon category. Talaga naman. Bago ho ito maglandfall sa Cagayan Valley at tumawid ng Northern Luzon, November 5 to 6. Ang bagyong Shoni na ngayon ang ating bibigyan ng pansin sa mga susunod na update dahil sa muling banta ng masungit na lagay ng panahon sa Luzon sa mga darating na araw. Okay, balita pa rin po yan. Update mula po sa Philippine Weather System, Pacific Storm Update. May mga babanggitin tayong lugar dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Ito ho yung mga posibleng talaga naman, oo. Bahain, talaga ngayon may mga binahana. Ito ho, dito ho sa Palawan, mag-ingat po tayo dyan po sa may Taytay, Abungan, Lian, Barbacan, ito, Rojas ito, Rizal, Karamay, Langugan, Babuyan, Bakungan, Iwahig, puro Puerto Princesa po ito, Penal, Inagawan, lalampas tayo, abot ng Malatgaw, Aburlan, Apurawan, Baton-Baton, Aramaywan, Iwahig, Panitian, Pulot, Lamakan, Kinlugan, Iraan, Tigaplan, Malabangan, Ilog, Bansang, Konduaga. Saan ba tong Konduaga, kabanderang Bong? Kandawagan, Kulasyan, Iwahig, Brooks, sa Brooks Point, ito, Ukayan, Kanipaan, at sa Buswanga at Coron, mga kaibigan. Ito ho yung mga talagang binabantayan ng galing ho ito ng PDRRMO, Provincial Disasters Risk Reduction and Management Office. Sila Sir Jerry Alili. Mga kabandera, ito pa. Patuloy na nakabantay ngayon ang Provincial Disasters Risk Reduction and Management Office at iba't ibang mga otoridad sa lalawigan ho ng Palawan dahil sa epektong dala ng bagyong si Rolly. Nabatid na ito ang pinakamalakas na bagyong nabuo sa taong 2020 kung saan, mga kaibigan, itinaas sa signal number 5, kabanderang Bong. Nakita mo ba yung tricycle na lumipad? Yung ibang lugar mga dito ho sa bansa, mga kaibigan. Dito sa lalawigan, naramdaman na ang epekto nito hindi lamang sa bahaging norte ng Palawan kundi pati na rin sa sur. Sa katunayan, nabuo ang isang ipo-ipo, mga kaibigan, sa Bataraza. Nagsimula na rin ang pag-ulan at iba't ibang munisipyo na pinangangambahang magdadala ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa ngayon ay naka-alerto na rin ang iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga munisipyo, LGU, partikular na ang paglalaan ng mga evacuation areas para sa kanilang mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Napag-alaman naman sa bayan ng Buswanga ay mayroong 108, mga kaibigan, ng mga pamilya na binubuo ng 400 individual ang lumikas na ng kanilang mga lugar.
Mga kabandera, mamaya sa programa ni Carlo Laros at Gerald Gales, makakapanayam natin si Sir Jerry Alili para makapag-update tayo ng assessment dito sa bagyong si Rolly. Mga kaibigan, alas 5:30 ng umaga, iikot na po tayo sa lahat ho ng mga munisipyo sa lalawigan para alamin natin yung mga kaganapan, mga nangyari sa buong Magdamag. Dyan ho sa kanilang mga binabantayang lugar. Gandang umaga muna sa mga taga-lungsod ng Puerto Princesa, mga taga-bayan po ng Aburlan, sa bayan ho ng Rizal. Okay, eto ho, unahin ho natin si Kabanderang Bandera Reports Morning Edition. Si Kabanderang Loredesa. Mga kabandera, puntahan ho natin yung bayan muna ng Brooks Point. Yung PNP Brooks Point, walang naitalang anumang insidente maliban sa kanilang pagpapatrolya sa kabayanan. Update din ho natin yung undas at saka eto ho, si Bagyong Rolly sa bayan ng Brooks Point. Kabanderang Lori, magandang umaga. Bandera Live Report. Magandang umaga, kabanderang po. Walang naitalang anumang insidente sa impila ng pulisya maliban sa kanilang isinasagawang pagpapatrolya sa loob at labas dito sa bayan ng Brookfield. Sa impormasyon nakalap sa news team sa impilan sa naka-duty, aniya wala silang naitala na anumang insidente o krimen sa kanilang talaan, partikular na sa nagdaang bispiras ng undas sa nasabing munisipyo. Dagdag pa nila, nagpapatunay lamang na sumunod ang mga mamamayan sa executive order na inilabas ng DILG at ng lokal na pamahalaan. Samantala, patuloy lang ang panawagan ng otoridad sa mga nasasakupan na sumunod sa lahat ng alituntunin na ipinapatupad ng gobyerno. Sa iba pang balita, mapayapa at tahimik ang paggunita sa araw ng undas sa pampubliko at pribadong himlaya ng bayan ng Brookfield dahil walang nakita na lumabag sa ipinapatupad ng gobyerno na sa pagsapit ng undas. Simula 29 ng Oktubre hanggang 4 ng Nobyembre taong kasalukuyan na ipinasara o ipinagbabawal na pumasok sa mga sementeryo. Mula sa Radyo Bandera, Brookfield, Gloria Santides, para sa pinakarispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Lori, good morning. Yes, good morning, Kabanderang Paul. Kumusta yung magdamag natin dito sa kaugnay kay Bagyong Rolly? Kabanderang Paul, nagpapasalamat siyempre ang mga mamamayan ng Brookfield dahil sa kabila ng banta ng Bagyong Rolly ay hindi naman dumating dito sa nasabing munisipyo. Oo, walang naramdamang epekto dyan sa bayan ng Brooks Point, yung mga binabantayan nating lugar na binabaha madalas. Kabanderang Lori? Yes, Kabanderang Paul, ayon naman sa ating MDRMO head officer na si Ginoong Danis Merio ay bagamat ang bansa ng Bagyong Rolly ay makakaranas dito sa ating bansa ay nakabantay naman sila. Ayon sa kanya is ready naman ang kanilang tanggapan para if ever na mayroong insidente o dumating na bagyo o malakas na hangin ay nakahanda naman silang tulungan o i-rescue ang mga mamamayan. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Lori, live mula dyan sa bayan ng Brooks Point. Maraming salamat, magandang umaga, balik sa iyo. Bandera Live Report. Good morning. Magandang umaga muna kay Cristina Cortez, yung mga maagahong nakatutok sa atin. Mga kaibigan, pakishare lang ho yung ating programa ngayong umaga. Si Miss Kayao, Lilia Morales, si Idol Richard Ligad na nanonood ngayon, pati yung tropa ng anti-crime, si Gino Vicente, Chris June Estrada, Areniego, si Rose Galas, magandang umaga, Hers Chi, good morning, si Mimi Fagarang, Atienzar Baybado Abrogena, live mula sa bayan ng Corondao, si Fausto Beyoy Rocco, Jenaline San Roque, Arlene Vitala Canonico, Tolentino, magandang umaga, si Berhel Garanganao, Berhel, ayun, naulit lang, ang dami niyang minessage. Si JB Llamasares, Mercy Moralion, Lilma Bautista, Maria Socorro Salico, Glenn Escora Dumangog, Silvestre Sarmiento, ang dami. Ito, konti na lang pala.
Jaisal Puentes, Jomar Manayam, G. Badenas, Pagador, Edgar Burgos, Rebecca Igloria Kaabay at si Ami Galimba Naraga. Okay, paki-share lang ho yung ating palatuntunan. Puntahan natin yung bayan po ng Bataraza, si Kabanderang Frank Tronco, mga kaibigan. Isang lalaki huli sa isinagawang drug bypass operation ng mga kapulisan sa poblasyon sa bayan ho ng Aburlan o ng Bataraza. At syempre makiki-update din po tayo sa nakalipas na magdamag dito ho kaugnay kay Bagyong Rolly. Banderang Frank Tronco, good morning. Bandera Live Report. Okay, magandang umaga sa Banderang Paul, magandang umaga lalawigan ng Palawan. Uli ang isang lalaki sa ginawang drug bypass operation ng mga kapulisan sa bayan ng Batarasa, Palawan. Ayon sa informasyon na kalap ng Radyo Bandera, bandang alas 12 ng tanghali, pizza 30 tapos sa lubuyan nang magsagawa ng drug bypass operation ang mga kapulisan sa pangunguna ni Police Captain Michael Bon Agisit at ng grupo nito sa nasabing lugar. Uli ang suspect na kilala sa pangalan Aris Machan, 40 anyos, isang mananahi, biyudo at residente ng poblasyon Batarasa, Palawan. Nakumpiska sa pangalaga nito ang 4 na sasi na pinaghinahang shabu, isang pirasong 500 pesos drug bypass money, isang pack match, empty at iba pang mga paraphernalia. Ang suspect ay nasa kustodiya ng PNP Batarasa at harap ito sa kaso na may paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Bandera News, Rizal Batarasa, Frank Tronco para sa pinaka-respektado sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Banderang Frank, kumusta yung lagay ng panahon sa bayan ng Bataraza? Okay, ayan Kabanderang Paul, sa panahon po na dito sa barangay rito, babayan ng Batarasa, nakaranas po tayo kahapon. Bali, 3 araw na mainit. Pero nito ng madaling araw ay bumuhos po ang ulan. Marito ay resulta po ito ng Bagyong Rolly. So sa ngayon ay kakahinto lang ng ulan po dito, Kabanderang Paul, sa ngayong umaga. Kaya yan, maulat ang papawirin po sa ngayon. Dito po ako sa tabi ng bahay at saka medyo makulimlim ang kapaligiran, Kabanderang Paul. Okay, maraming salamat, Kabanderang Frank. Okay, maraming po salamat, Kabanderang Paul. Balik po sa iyo. Bandera Live Report. Alas 5:20 ng umaga, mga kaibigan. Si Main Heaven, magandang umaga. Pabati daw, listening from Barangay Irawan. Good morning din sa nanay ko na si Clarita Igloria. Good morning. Okay, alas 5:21 ng umaga. Good morning. Good morning. Talaga naman, oo. Good morning. Yung mga nagpapabate, sino ba to? G. Badenas Pagador, yung kanyang pamilya raw dito sa Puerto Princesa. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Okay. Puntahan natin yung bayan po ng Taytay, mga kaibigan. Ito sa bahaging south, norte. Yung barangay Abungan. Tignan natin kung kumusta yung mga yung mga residente natin dyan, dahil isa ito sa mga napangalanan natin kanina, yung Abungan. Pero eto muna, yung kanyang balita, yung isang wanted person sa bayan ng Taytay na aresto din. Bago tayo maki-update sa lagay ng panahon, Kabanderang Leo Madle, Radyo Bandera Taytay, good morning. Bandera Umaga, Kabanderang Paul, isang maulan na umaga sa inyo lahat. Isang wanted person ang hinuli ng mga otoridad sa barangay San Dobal sa bayan ng Taytay. Ang suspect ay kinilalang sa pangalan Jovely Sabalo Valdez, 23 years old, at isang construction worker sa nasabing lugar. Ang nasabing individual ay hinuli ng mga MPS Taytay sa kasong qualified death under Article 310 at 309 at Revised Penal Code at as amended, Section 81 RA 10951 under Criminal Case number 38285
Ang nasabing individual ay inuli sa inilabas na warrant of arrest ni Honorable Judge Ambrosio B. De Luna ng Branch 51 ng Puerto Princesa City Regional Trial Court. Ang nasabing individual ay walang inilaan na fiansa para dito. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umadlik para sa pinaka-hospital sa inyo sa Santana First, Bandera News, Philippines. Kabanderang Leo, good morning. Kumusta yung lagay ng panahon dyan sa bayan ng Taytay? Magandang umaga sa iyo, Kabanderang Paul. Mga bandang alas 4 ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, Kabanderang Paul, dito sa munisipyo ng Taytay. At isang malakas na hangin, Kabanderang Paul. Oo. Kumusta yung mga barangay, yung mga lugar na binabantayan dyan sa bayan ng Taytay kapag nagkakaroon ng ganito kalakas na pag-ulan? Yung mga bahaing lugar, kumusta, Kabanderang Leo? Kabanderang Paul, ilan sa mga barangay ito ngayon ay binabantayan na rin ng MDRR mula ng Taytay. Sa mga oras nito, Kabanderang Paul, wala pa tayo ng informasyon kung may mga apisado na ba. Pero di ba mamaya, Kabanderang Paul, pag medyo maliwanag na yung araw, ay lalabas tayo para alamin natin sa opisina ng MDRR mo at magkipag-unahin tayo sa ilang mga barangay, Kabanderang Paul, kung mayroon ba mga napiktuhan. Dahil kasi na nakaraan, Kabanderang Paul, itong barangay Abungan, kung nakikita sa mga footage na pinadala natin, ito yung pinakamatinding binaha ng nakaraan, Kabanderang Paul. At ilang mga barangay, kagaya ng barangay Pamantulon, ay apektado din ng nakaraang mga bagyo na dumaan, Kabanderang Paul. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Leo. Makiki-update kami dito sa Bandera Puerto Princesa. Okay, maraming salamat. Balik sa inyo. Magandang umaga pa, Kabanderang Paul. Bandera Live Report. Alas 5:24 ng umaga, si Alvin ko. Morning, kaway-kaway, pakibati naman ka po kami dito na nakikinig. Kambal at Jobin. It's me, Bisong-Bisong, TY Idol. Si Ben Salibio. Magandang umaga rin po sa mga lahat mga nakikinig sa atin sa 88.7. Kung gusto ho ninyong makita yung mga binabalita natin ngayon ng live, pumunta ho kayo sa Bandera News TV Philippines. May mga image ho kaming pinapakita sa amin hong mga ibinabalita, mga kabandera, para mapanood rin ho ninyo ng live. Instead na nakikinig lang ho tayo sa 88.7. Ito rin, lakas ng 88.7 nung nandoon tayo sa farm, talagang abot, lumalagablab. Puntahan natin yung bayan po ng Coron. Si Kabanderang Glo Arguelles, yung EOC at MDRRMC sa bayan ho ng Coron, naka-alerto sa mga barangay officials. Naka-alerto habang yung mga barangay officials naman daw, mga kaibigan, nagbababala. Ano ba to? Nagbabala sa mga residente at barangay Assembly General naman o General Assembly, nagsagawa rin daw ng ilang mga naisagawa ho sa ilang mga barangay sa Busuanga, dyan ho sa Calamyanes. Ang gulo. Kabanderang Glo, good morning. Bandera Live Report. Yes, good morning, Kabanderang Paul. Good morning din sa ating mga kababayan sa Mimaropa Region, sa lalawigan ng Palawan at dito sa amin, Palawan del Norte at sa Calamyanes Group of Islands. Noong araw pa ng Sabado ay nag-convene na ang EOC at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council at nagsagawa sila ng pagpupulong at pagpaplano dahil pinaghandaan nga itong bagyong Rolly dahil yung mga unang pronouncement ay ito yung pinakamalakas na bagyo ng taon at kung ano yung dinaanan ng bagyong Kinsa ay dadaanan din ng bagyong Rolly. Pero nagpapasalamat ang Coronians sa Banderang Paul dahil signal number 1 lang kami at ang Calamyanes Group of Islands at kaninang madaling araw, alas 3 ng umaga, saka lamang namin naramdaman ang maikling malakas na ulan lang at pabugso-bugsong lakas ng hangin. At kahapon ay nag-warning din ang mga barangay official, umikot sila, may gamit ang mga megaphone para warningan yung mga mangingisda na nakatira doon sa particular sa barangay Poblacion 1, diyan sa may Bakawan, nag-warning at para
sabihan yung mga mangingisda na huwag nang lalaot o huwag nang lalabas ng kanilang mga tahanan. At tagumpay ang prayer ng Calamianes dahil hindi namin naranasan ang hagupit ng Bagyong Rolly. Bagamat naka-alerto yung mga evacuation center ng Calamianes at particular dito sa bayan ng Coron. Samantala, sa kabila ng banta ng Rolly, noong October 31 ay nakapagsagawa ng sabay-sabay na Barangay Assembly Day ang mga barangay sa bayan ng Busuanga sa temang Barangay Bayanihan sa panahon ng epidemya para sa kaligtasan ng mamamayan. Nagulat din sa kanilang Barangay State of the Nation address ang mga punong barangay at bagamat merong ilang mga proyekto na nasagasaan dahil nga dito sa epekto ng pandemic na COVID-19 ay yung mga food pack at mga relief goods ay patuloy naman na naibigay sa mga residente nito. At dito naman sa bayan ng Coron ay schedule pa din ang Barangay Assembly Day at inaasahan natin na ngayong susunod na mga linggo ay may mga announcement na mga punong barangay para naman dito sa pag-uulat sa kanilang mga accomplishment sa kanilang mga barangay. So yan ang sitwasyon ngayon mula dito sa bayan ng Coron. Medyo maaliwalas ang umaga at kahapon hindi pa rin napakita ang haring araw. Sana ngayon ay magpakita naman ng konti ang hanging araw. Lalo-lalo na doon sa mga lugar na nag-aani na ngayon at nagbibilad na ng palay kabanderang Paul. Mula dito sa Coron, Bernabé Gualias para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Okay, Kabanderang Glo, kumusta muna yung mga lugar na binabantayan natin dyan? Parang may inilikas daw na pamilya o mga individual sa bayan ng Busuanga. Sa bayan ng Busuanga kasi meron doon mga island barangays talaga at meron mga yung mga mabababang lugar, particular ang Barangay Che at yung ibang mga barangay. Nung mga nakalipas sa bagyo kasi yung Barangay Panlaitan ang sobrang naapektuhan ng nagdaang bagyong Quinta. So, sa Che, no? So yung Che ay sobrang naapektuhan din. Pero alam naman natin ang MDR sa pamamagitan ni Sir Gian, siya yung hepe ng MDR Busuanga, at sa pangunan ni Mayor Brett Cervantes ay napaka-aktibo naman nila at may mga barangay evacuation center naman na nakaprepare para doon sa mga ililikas. Actually, yung mga barangay din natin dito sa Coron, nakapaganda din ang MDR natin, nakapaganda din sila para anytime nga na dumating ang anumang kalamidad ay nakaprepared na yung mga evacuation center, Kabanderang Paul. Okay, maraming salamat, Kabanderang Glor Goles. Maraming salamat mula dito sa bayan ng Coron. Back to you there. Bandera Live Report. Yun talaga yung inaabangan ko, Kabanderang Bo. Yung laging back to you. Ha? Sana nga may bumalik. Alas 5:31 5:31 ng umaga. Mga kaibigan, oras hatid sa atin. Oy, bago natin i-commercial. Si Jocelyn Ville muna at si Allen Dagaraga Santino. Yan, para wala tayong malampasan. Si Madonna Chavez, magandang umaga po sa inyo lahat. Keep safe. Oras hatid sa atin ng Nature's Medics, mga kaibigan. Center for Alternative Medicine. Mga kabandera, para ma-avail ang libreng check-up at libreng konsultasyon. Pumunta lang ho kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Hanapin nyo ho si Doc Glenn Sanico, mga kaibigan. At pagkatapos, mag-face mask at mag-face shield para ma-avail yung libreng check-up at libreng konsultasyon. Tsaka para hindi tayo pabalik-balik, mga kaibigan, ha? Okay, babalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports. Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo. La
Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga may init na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agarap. Basta radyo, ibandera mo! Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, ibandera mo. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito, ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguha ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa para siguradong natural at puro. Dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, ibandera mo. Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera Gerald Gales. Basta radyo, ibandera mo!
mas masarap. Trabungko Salabat, Pure Ginger Tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko Salabat. Trabungko Salabat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko Salabat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Basta balita at informasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo pagkatapos maligo sa umaga. I-massage mo ng 2 hanggang 3 minuto at hayaan lamang huwag banlawan. 3 linggo hanggang 1 buwan. Siguradong may tutubo ng buhok. Hindi ka natatawaging kalbo. Alkalife Hair Grower. Ang original Alkalife Hair Grower ay mabibili lamang sa lahat ng outlet ng Nature's Medic. Mag-ingat sa imitasyon. Alkalife Hair Grower. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pang-medikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Morita Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga-Barangay Bagong Sigat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga Morita Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Oh no!
Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Okay mga kaibigan, welcome back sa ating pong palatuntunan, Bandera Reports Morning Edition. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagkalap ng ating mga balita mga kaibigan. Puntahan muna natin yung mga nanonood. Kabanderang Ed Agarap, magandang umaga. Norhaida Sally Caldino, Vanneros Amoroto Bogos, Joel Edradan, Rambuanga, Jigs Usail, Alin Dagaraga Santino. Paki-share lang ho yung ating palatuntunan, yung mga nagpapahabol na mga pabati sa atin. Dito ho sa ating programa. Okay, puntahan natin si Kabanderang Bing Bataga, mga kaibigan, live. Line number 1, si Kabanderang Spark Sasi. Puntahan natin, dalawang kalalakihan timbog sa bypass operation ng PDEU at ng NARA PNP. Detalye ng balita, Kabanderang Spark Sasi. Good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Timbog ang dalawang kalakihan sa ikinasal na bypass operation ng Palawan Drug Enforcement Unit o PDEU katuwang ang NARA PNP. Kung may bahagi ng Puro 4, Barangay Princess Orduan, NARA Palawan, pasado na 7 ng gabi noong araw ng Sabado. Kinilala ang mga suspect sa mga pangalang Dan Dulay Binavesta, 48 anyos, at Richard Rosite Dulay, 41 anyos, kapwa mga residente sa naturang barangay. Bago ang pagkakahuli sa mga suspect, isang plastic sa simula ang nabili ng silbing asset ng mga otoridad sa mga suspect kung saan sa patuloy na pagkatwap sa mga ito, nakuha pa sa mga posisyon o sa posisyon ng dalawa ang 4 pang plastic sa chain na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nakuha rin sa posisyon ng mga ito ang bypass money na ginamit ng mga otoridad, maging ang motorsiklong gamit ng mga suspekta. Kaugnay niyan, kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakarapin ng dalawang arestadong suspekta na ngayon nakatakda ng isa lang sa inquest proceeding. Report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Spark Sasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Si Kabanderang Spark Sasi, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan ng Nara. Magandang umaga kay Mercy Babas, si Gina Cadalenia, si Tits Saguno. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Si Kuya nanonood, nandun sa Caloocan ngayon. Magandang umaga kay Michael Joseph Henderson, mga kaibigan. LB Cabiko Bacanto, magandang umaga kapwa Palawenyo. Magandang umaga rin sa iyo, Ma'am LV Cabino. Alas 5:40, tama, alas 5:46 ng umaga, mga kaibigan. Ngayong araw ho, Lunes, di ba? Holiday ho, baka mamaya may mga nakalimot, yung mga pupunta ng opisina. Well, anyway, may mga pribado rin kasing kumpanya na pinapapasok din yung kanilang mga empleyado. So, All Souls Day, di ba? Kabanderang Ken, tama? Saints Day. Oo, tama, kasi November 2. Mga kaibigan. Yung hindi ko lang alam yung online class kung may pasok ba Kabanderang Bong. Yung online class. Wala yata eh. Di ba? Pero kung physical yung ganun din eh, wala rin pasok eh. Pero online class naman eh. Yung mga gumagawa ng module ngayon, pagkakataon nyo na, masagutan nyo na. Yung mga hindi pa nakakatapos. Mga kaibigan. Alas 5:46 ng umaga. Gandang umaga muna kay Kabanderang Kaiser Gomez. Mga kaibigan, yung mga... Okay. Mahaba pa yung ating oras, mga kabandera.
Yung mga nais magpabate, eto na, pagkakataon nyo na. May 3 minuto pa tayo. Si LV Cabico, magandang umaga, kapwa Palawenyo. Okay. Si Lilia Morales, good morning kabandera, idol. Viewers and to my family, happy viewers sa inyong lahat. God bless. Fausto Biyoy Rocco, good morning Sir Paul from Binondo, Manila. Nakinig po ako ngayon sa inyo. Oo nga pala, yung tawag dito dyan sa may bayan ho ng Rizal. Magandang umaga muna sa kapitan ng Barangay Iraan. May dumating na mga ROF. Tama, nilagay niya doon sa may bukid. Talaga naman, oo. Yung kanilang quarantine facility ng barangay, nandoon sa may bukid, walang ilaw, walang pagkain, tapos wala pong, umakin mo yon, walang ilaw, walang pagkain, tapos wala rin tubig. Paano mabubuhay yung ROF dyan? Kahit sinong ilagay mo dyan sa facility na yan, baka tumakas. Mga kaibigan, na may natulungan tayo dyan, na iparescue natin sa NDR, na ilipat ng lugar, talaga namang barangay ito. Pag hindi ninyo kayang mag-handle ng ROF, i-endorse ninyo sa NDR o kaya sa LGU, yung barangay Iraan, Kap. Kahit sino talaga, kabanderang bong, ikaw ba naman ilagay ka tapos bawal lumabas? Bawal talaga lumabas kasi naka-quarantine ka. Pero yung wala kayong supply ng pagkain, wala kayong supply ng tubig, walang supply ng kuryente, tapos nandun kayo sa gitna ng bukid, baka magbigti yung yung ROF pagka gano'n ng, 'di ba? Siguro kailangan itong maayos. Mabuti na lang may natulungan din natin ito, humingi ng tulong sa atin. Mabuti nandiyan si Kabanderang J. Gamelo din. Mga kaibigan. Okay, tsaka si Kabanderang MacArthur Asotelia, magandang umaga. Diyan sa bayan ng Rizal. Magandang umaga ho sa mga taga NDR-RMO. Diyan sa Rizal at sa LGU Rizal. Talaga naman, oo. Kita mo yan? Si Ma'am Rochelle. Si Ma'am Rochelle. Magandang umaga po, Rochelle Laborera. At saka si, nakalimutan ko na. yung kanilang epidemiology diyan sa MDR-RMO. Si, April Don Tike. April Don Tike. Okay, alas 5:50 na umaga, wala na ho tayong oras mga kaibigan. Susunod na ang palatuntunang Bandera Balita ngayon. Si Kabanderang Gerald Gales at si Cal Louie La Rosa, mga kabandera. Assessment ho sa bagyong Rolly sa buong lalawigan po ng Palawan. Antabayanan po ninyo yan. At iba pang mga isyong bumabalot sa loob at labas ng lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan po ng Palawan. Sa ngalan pa rin ni Kabanderang Bong Nimenyo, Kabanderang Ken Dancil, bahaging technical, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ni Kabanderang Michelle Orindain, yung amin pong news director at station manager Cal Louie La Rosa. Ako po ang inyong lingkod, Kabanderang Paul Henderson, nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition 88.7 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng